For this particular live, ang i-feature natin, itong affordable house and lot sa Pampanga. So if you are looking po ng house and lot dito sa Pampanga, lalo na po yung malapit sa Apalit, yung accessible sa NLEX, kasi ang malapit po sa Apalit no is nahawak natin na affordable ay itong Mexico, Pampanga or itong Santa Ana, Pampanga. So dalawang subdivision ito. So itong nasa taas, this one is Charleston Place subdivision. So ito po yung sa Santa Ana, Pampanga. And ito namang Villa Corazon. Ito naman po yung sa Mexico, Pampanga. Both projects ay under or to be developed by Apex Homes. Isa-isahin ko muna no yung details ng dalawang subdivision. So dito muna tayo sa Charleston Place. So itong Charleston Place no, as you can see dito sa ating background, ang house types dito ay dalawa lang and parehong townhouse. Yung isa ay with carport, yung isa ay regular townhouse. So ibig sabihin po ng with carport, yung kanyang harapan natakpan lang ito with carport yan. Yan sa taas, yung kanyang harapan ay mas malapad. Nandyan po yung provision for carport. And then ito namang sa baba, ito po yung walang carport provision sa harapan. Kaya ang harapan lang natin dyan ay 1.5 by 4 meters. Right now, ang mga available units na lang or house type ay itong walang carport. And mga inner units na lang po. Sold out na po ang corner tsaka end units. Madalas po kasi yun ang nauunang mas sold out. So, bakit ba maganda na i-consider ang Charleston Place dito sa Pampanga? Unang-unang dahilan po, no, bakit maganda itong i-consider at mag-invest dito is along the highway po ang ating project. Yung Jose Abad Santos Avenue po, ito po ay dinadaanan ng mga bus from Caloocan and from Monumento. Going to Pangasinan, going to Arayat, going to Arayat, Pampanga, or going to Nueva Ecija, and going to Pangasinan. So, ibig sabihin po, very accessible siya to Metro Manila. So, kung tayo ay nag-work po no, sa Metro Manila pa, madali lang, kahit commuters tayo, madali lang siyang i-commute. What else? Yung day-to-day living naman natin, no, malapit siya sa public market ng Santa Ana. Malapit din po siya sa elementary public school ng Santa Ana at Arayat. May malapit na hospital. And kung tayo naman po ay mamamasyal or mag-shopping or mag-grocery. So sa bayan ng Santa Ana, meron po doong Pure Gold and yung isa pang grocery store. Hindi ganun kakilala yung ngayon, nakalimutan ko. And nandun na rin po sa Santa Ana, bayan ng Santa Ana, yung mga fast food chains. Nasa around 5-minute drive lang po from Charleston Place going to Santa Ana bayan. And yun, ang sasakyan lang po natin doon ay isang e-jeep. So, paglabas natin ng gate ng Charleston Place, sakay tayo ng e-jeep, and 5 minutes lang, nandun na tayo sa Santa Ana Bayan. So, kung tayo naman ay mamamasyal or mag-shopping, isang e-jeep naman, papuntang SM City Pampanga, SNR, and Robinsons. And, malapit lang din siya sa Lakeshore. So, yun ang kagandahan dito sa Charleston Place, sa Santa Ana, Pampanga. At isa pa, no, is no flooding history. So, nitong mga nakalipas na taon, nag-start po tayong mag-offer ng Charleston Place 2022 pa po, 2022 pa po, and wala pong nai-report na pagbaha dito sa Charleston Place, Santa Ana, Pampanga. At dito naman po sa Villa Corazon, sa Mexico, sa Barangay San Miguel, Mexico, Pampanga, same din po, wala pong report na ito ay binaha dahil mataas naman din po ang area nito. Ang difference lang nilang dalawa, no, is yung house types at syempre location. So sa location naman ng Villa Corazon sa may Barangay San Miguel, Mexico, Pampanga, ito naman po ay malapit sa Mexico exit, Mexico Calulot exit. Malapit din po siya sa bayan ng Mexico, sa may palengke. Malapit din po siya doon sa church sa Mexico. Malapit din siya sa lakeshore ng Mexico. So itong Villa Corazon ay bagong project ng Apex Homes, which is last year lang po ni-launch. So, ang main difference nila, aside from the location, is yung house types. Yan. Kasi dito sa Villa Corazon, this is a mixed community. So, merong single attached, yan. Merong duplex with garage. And then, itong townhouse. And kung napapansin nyo po sa ating house types dito sa tatlong ko, alin pa po ang difference nila? Dito, sa Charleston Place, kasi townhouse din po ito din townhouse, ang difference po, sliding na po ang mga windows. So, ito pong Villa Corazon, ang mga house
types na po dito ay newly improved house types na. So ito na po yung sliding ng mga windows at may canopy na po ang main doors. Ayan po. Dito kasi walang canopy ang mga main doors. Okay, so let's talk about naman yung accessibility ng Villa Corazon. Pareho silang no flooding history, pero ang Villa Corazon is para po sa may mga service na ating home buyers. Kahit po e-bike or motor or much better kung 4 wheels. Dahil ang Villa Corazon po ay located sa area kung saan walang dumadaan na public transport except tricycle. Kaya naman kung mapapansin nyo po, karamihan po ng house types dito ay may mga garahe. So yun po, yun lang po ang isa pa sa difference nila pagdating sa accessibility. Dito kasi walang problema, maya't maya ang daan ng mga e-jeep. Papunta doon mismo sa labas ng gate kasi nga along the highway siya. And then dito naman kung pa Metro Manila ka, kailangan mo munang pumunta ng SF City Pampanga, tsaka ka po makakasakay ng bus pa Metro Manila. Pero kung may sasakyan kang sarili, pasok ka lang ng NLEX, Mexico Tollgate, then accessible na siya ng Metro Manila via NLEX. So, ang kagandahan naman dito sa Villa Corazon is kung ang hinahanap mong bahay ay single attached o kaya naman ay duplex. So, pag duplex, ibig sabihin dalawa lang kayong magkadikit. Unlike kasi pag sa townhouse, di ba, talagang isang buong block kayong magkakadikit. So, kung ang hanap mo ay gusto mo ng privacy at mas malaking lote, so pwede itong single attached at duplex with garage dito sa Villa Corazon. Pareho po silang malapit sa Apalit. By distance, parang nasa 15 to 18 kilometers lang po yan. By travel time, kung private na sasakyan, mga nasa around 10 to 20 minutes, depende sa takbo. So, pareho po silang malapit at parehong no flooding history. So, ang tanong, siyempre, next question natin is yung ating budget consideration. Magkano ba ang ating budget? So, dito sa Charleston Place, ang total contract price ng mga units, inner units dito, sa Charleston Place, ay 1.3 million plus. Alam niyo po ba, nung 2022 na start nating in-offer itong Charleston Place, is 880,000 lang po ang total contract price. Imagine, 400,000 plus na po ang na-increase in just 3 years. Ganun po kabilis ang valuation dito or appraisal ng value dito sa mga units dito sa Charleston Place. Kasi nga po, along the highway at wala siyang history ng pagbaha. And then at the same time po, marami na pong mga nakatayong units. Ngayon, dito naman po tayo sa Villa Corazon. So, ang single attached, lowest total contract price ay 2.3 million. Ngayon, for duplex naman po, so duplex na 1.9 ang kanyang total contract price, 1.9 million plus. Somehow, may idea na po kayo sa pricing dito sa either single attached or itong duplex with garage. Ngayon, kung townhouse naman po, hindi naman po nagkakalayo ang price niya sa Charleston Place. Pero ako, I highly recommend po, kung townhouse po ang pasok sa budget natin, much better option po ang Charleston Place for townhouse. Dahil sa location niya. Location-wise, accessibility-wise, and pricing-wise din. Mas mura pa rin kahit paano ang Charleston Place compared dito sa townhouse ng Villa Corazon. So, yun po ang mga basic details po ng Villa Corazon at Charleston Place. If gusto nyo po ng sample computation, either Charleston Place or dito sa Villa Corazon, DM nyo lang po kami. So again, I am Ms. Noramel Loliora, Sales Director of RRCT Realty and Team Leader of Team Home Quest Guide, your guide in finding your home. Have a good day everyone, good evening, and God bless.